Bro, may katanungan lang po ako sa'yo. Bakit kain ka ng kain? Yung simula po kasi nung ako ipinanganak, pagkain na po yung hawak ko nung ako nalabas. Totoo po ba yan o joke? Hindi, ito na, bumalik na ako. What's up mga katropa? Magandang araw sa ating lahat. Dahil katatapos lang ng Ramadan ngayong buwan ng April ay panahon na naman ng bakasyon. Kaya napagpasyahan namin mga katropa na pumunta sa isang public beach resort sa bandang Eastern Province ng Saudi Arabia. Ito ay ang Ras Tanura Beach Resort. Kaya ano pang hinihintay natin mga katropa? Tara at subukan natin i-explore ang resort na ito. Alas 12:50 ng madaling araw ay magsimula kami maglakbay papunta sa aming destinasyon. Mahigit 4 na oras ang biyahe papunta doon. Mula dito sa city proper ng Riyadh ay nadadaanan na nga natin itong napakahabang tunnel na ito. Ito yung tinatawag nilang Abu Bakr Al-Sadiq Tunnel. Ang haba nito ay maabot ng mahigit 200 metro kaya halos 3 minuto bago marating ang dulo nito. Sa patuloy nating paglalakbay ay nararamdaman na natin ang tuwa at sobrang excitement sa ating pupuntang lugar dahil ito ay unang pagkakataon na makapag-explore at gumala labas ng Riyadh. Sa pagkakataong ito, napapansin nyo ay naglalakbay na tayo sa madilim at walang ilaw na kalsada. Tuloy-tuloy na ito hanggang marating natin sa ating pupuntang lugar. At sa halos 1 oras na biyahe ay huminto muna kami saglit para magpagasolina at kailangan muna magkape para hindi antukin ang ating driver sa napakahabang biyahe na ito. Time. Wala pa sila. Masakit ang ulo sa kape. At natapos na rin ang 15 minutes na pahinga, kailangan na nating magpatuloy sa ating paglalakbay. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, nagsimula ulit ng ating paglalakbay. Sa aming pagpapatuloy, nasa kalagitnaan pa kami ng madilim at walang ilaw na kalsada, kaya maingat pa rin ang aming driver na maiwasang makaidlit sa kalagitnaan ng mahabang biyahe na ito. Pagkakataon din na halos wala ng sasakyan na tumadaan sa mga bahaging ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay nararamdaman na natin na malapit na tayo sa ating destinasyon dahil ito sa nakikita nating mga ilaw sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong ito ay narating na rin natin ang ating destinasyon. Bungad pa lang ay makikita mo na ang napakagandang lugar na ito. Makikita mo pa rin na may mga puno ng dates sa gilid ng resort na ito. Ang sarap pagmasdan dahil sa mapula-pulang kulay ng kalangitan. Kararating natin dito sa Ras Tanura Beach, dito sa ewan ko anong sakop to, Dammam or Jubail. Ayan, maliwanag na pero hindi pa sumikat yung araw. Ayan, yun, maganda dito sa likod kasi may mga meron mga puno ng mga dates. Ayan, sa likod. At saka nakasindi pa yung ilaw kasi nga ano pang ano 5:19 ng umaga dito. So, hindi pa sumikat pa ang araw. Subukan natin kukunan kung araw mamaya yung sunrise. Pero malamig ang tubig, ano? Mamaya pa yan, mamaya mo. Ay, yung papuntang ano? Paliga, sige. At sa pagkakataong ito, sinimulan na rin namin ang paglagay ng aming masisilungan. Mas mainam kung mayroon tayong masisilungan dahil medyo mainit na sa mga panahong ito.
sila dito. So manood tayo dito kung meron din ba silang nakukuha. Mas dumi lang yung nakukuha. Ayan. Subukan natin mamaya. At hindi na rin napigilan ng inyong lingkod na subukan ang mamingwit. Ang tanong, may mahuhuli kaya tayo? Tara, subukan natin. Buti na lang may tutorial si Mamang Nipal. More power? Ay ba? Ay! Yung nakita namin dito na syukoy. Savings. Hindi ko ito. Ginagawang gulaman. Dapat Ay, sa dagat. nagkabuhok din sa wakas. Pag-ahon mo. Ayos na yung buhok. Akala nyo, puro disyerto lang dito sa Saudi Arabia. Meron din silang dagat. Ayan. Yun! Kasi naisip ng karamihan, pag Saudi Arabia is disyerto. Ayan. So, hindi lang pala disyerto ang Saudi Arabia. Kundi meron ding dagat. Ayan. Anong ginagawa mo, bro? Naghanap ako lang dito kasi ang tagal ko na po sa Saudi. Wala akong makain. Ay nakita ko po kayo, nangingi ako ng ito po nga nabuhay ko kasi minsan nakakuha ako ng singsing dito. Oh, kasi alam naman natin na ang Saudi Arabia ay mayaman sa ginto. So, sinasamantala mo yung pagkakataon na nandito sa gilid ng beach Kasi na makahanap ng gold. baka ma-achieve ko natin, makakita tayo ng ginto. Malaking tulong po sa pamilya din. Saka po yung kasama ko nakahiga doon, wala din po kumakain niya, mahina ng katawan. Kawawa naman si Kawawa brother. naman si ano? brother. Baka po meron kayong dyan. Pambili kahit ulam lang. Nabigay po sa amin yung 2 kalbo kanina. Kanin at saka nag-abroad po kami kasi ang hirap ng buhay doon Pag taglak wala kami mabili, wala kami mauli. Paano yan? Pagpunta nyo dito, mahirap din. Wala kayong... Mga po ang problema lang. May trabaho po kayo dito? Wala na po kasi tinanggal po kami sa mobili. Sa? Sa mobili. Mobili? Ano yung mobili? Yung hindi na mabili. Yan po kawawa po Siguro yan kasi wala pong kain. Wala po siyang kain. nangingi po yan ng dati na masura po dito. Oh. Yun, kasama po namin. Kawawa po yan kasi So okay lang ba na kausapin natin siya? may po siya, may counting na. Diferensya sa... Pasa po ng gutom. Kaya sa katunayan po, tinan mo kausapin niyo po kung sasagot kasi Sige po, sabi niya, taga try ko Mindoro siya. pong kausapin. Taga Pula. Taga saan po siya? Brother. May katanungan lang po. Bakit po kayo nakahiga? Bakit hindi kayo nakatayo? Bakit kayo nakahiga? Napagod kakakadikap ng kwan. Nang? Nung buhangin, nagbabaka sakali, baka makakuha ko ng oil. Oh. Konti na lang. Bakit brother? Ganyan makadali ang paghuhukay ng oil? Tsaga lang. Ito po malaking problema. Oo nga brother, medyo may something na talaga si brother kasi Inabot na po siya ng dito, parang 27 ka na. Ton? 27. Dati po ang kinakain lang niya na yung... Kahapon 27. Pagtagpits po yan ang kinakain niya. Oh. Ngayon, wala nang tagbunga. Oh. Ang ginagawa ko po kasi hindi na sila makalakad. May mga rayuman na po yan. Ganyan pala talaga kahirap dito sa Saudi Arabia, no? Hindi basta-basta. Nasanayan po kami dati Yung ibang OFW nangangarap na pumunta dito sa Saudi Arabia para pagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Pero pagdating dito sa Saudi Arabia, iba pala yung kahinatnan dito. masarap sa Pilipinas Saan? nangarap pumunta ng mobile. Yan, wala ng trabaho. Kawawa po nga yan kasi problema ko rin sa hapon, walang makain. Brother, pwede po ba nating interviewin yon? Tatawag kayo, baka bigyan kayo ng pangkain na mamayang hapon. Joke lang po yun yung mga kasama natin. At ngayon ay nag-i-enjoy sila sa napakaputing white sun. Napakaputing white sun, ha? Puti na, white pa. Ayan. So ngayon meron tayong kakausaping kasama. At tatanungin natin kung anong masasabi niya sa aming experience na pumunta dito sa beach ngayong araw. So ito po siya. Tatanungin natin. Bro, ano pong pangalan nila?
Good morning din po. Ako po si Kenneth Dortel. Nagtatrabaho po rito sa Saudi Arabia. Comparing po sa travel from Riyadh going to Dammam, dito sa Sonora East Side, it's worthy po. Masasabi natin na pagod sa biyahe, pero once na makarating po kayo rito sa lugar na ito, talagang worthy po. Matatanggal yung pagod nyo, hindi kayo manghihinayang sa oras na na-spend nyo to have a relaxation. It is very worth it. Interview din natin siguro tong kasama natin Oo. lumapit dito. Oo. Kasi kanina pa to eh. Sobrang excited to eh. Kanina pa eh. Sobrang excited At saka siya pa yung unang naligo, no? Oo. Pagdating pa lang eh, dumiretso Talagang agad sa kanya. kung ito, talagang Eh, namumula na siya eh, namumula. Very excited. Brother, ano pong pangalan natin? Ako po si Super Seaweed Man. Bakit naging Seaweeds Man yung pangalan natin? Paki na lang po. Explain. Bakit po nilangoy? Wala po doon sa kabilang isa. Punta mo rito. Kaya po dala ko pa yung mga kaibigan ng seaweeds. Totoo po ba yan? O joke? Hindi, ito na. Babalik na ako doon. Sisid nila dun. Ayan. Ito naman yung kuha nila. Ang dami. Ang lalaki oh. Ang dami. Yan oh. Merong pusit, merong crabs. Mas mabilis no pag kuan sisirin no. Kaysa yung kuan yung bingwit-bingwit. Mahirap makakuha nun. Palagi kayong kumukuha dito sir. Pagka may time lang kami sir, nagkakon. Kasi minsan hindi kami nasa dayo kami sir. Construction kami sir sa communication. Dito lang din. Damam. Tindam white sir yung ko namin eh. Pag na-destino kami na yung boat. Oo. Paminsan-minsan lang. Salapang doon. Ano yung salapang? Pusit. Sold na yung isang linggong ulam. Dalawa ba? Dalawa? Maganda kasi pag sisirin kasi dami makukuha. Pero pag bingwit-bingwit lang, kagaya nun, buti na sa isang araw, isa yung makukuha. Kaya, ayun. Okay lang, dalawang kaso. Dalawang piraso. Laki no. Ayos, panalo. Yup, ayun no. Ano namang luto to sir? Adobo sir. Adobo. Madalas adobo lang naman no. Adobo lang. Minsan umaabot kayo doon sa grabe, kaya nilang sisirin yun. Pag sir, pagka low tide talaga, mababo lang. Dito lang ba na parteng maraming nakukuha sir? Dito lang ba? Hindi sir, maganda. Umaabot din kayo doon. Hindi pa tayo tapos sa ating interview kay kay Brother Kenneth. Meron pa tayong ibang mga katanungan patungkol dun sa mga do's and don'ts dito sa beach. So Brother Kenneth, ano po yung maipapayo natin sa mga pupunta at magbabakasyon pa dito sa Sonora Beach Resort? Sa mga do's and don'ts, especially kapag nare-respect natin yung mga Saudis dito, para magkaroon din sila ng impression sa kapwa natin Pilipino, magkaroon sila ng respect sa ating mga Pilipino. Observe natin yung mga do's and don'ts. Actually, maraming do's and don'ts dito. Isa sa mga do's dito, kapag nagpa-parking po tayo ng sasakyan natin, ayusin po natin. Actually may mga parking area naman doon. Makikita po ninyo doon sa likod. Ayan, yun po yung sinasabi ni Brother Kenneth na kung meron man tayong sasakyan ay kailangan nating ilagay sa tamang parking area para hindi makaabala sa mga
sa mga turista dito? Marami pang mga do's dito na pwede mong gawin kapag meron kang makasalubong na ibang lahi, especially yung mga Saudi citizen. Be respectful to them, hindi yung basta nila lang babatiin. And mostly ipakita natin sa kanila na yung lugar nila nire-respect talaga natin. Doon nila malalaman na ang mga Pilipino ay worthy rin na to be respected back. Okay? Naman sa mga don'ts. Sa mga don'ts naman, ano yung mga hindi po pwedeng gawin dito sa mga bawal na gawin dito sa business. So, saan? Dito? Against the light tayo eh. Dapat doon. Sige, dito. Dapat ganyan. Ganun din. Ayan. Pasensya na mga guys, medyo magulo kami. So ayan. So pagpatuloy natin yung don'ts na yun nga, ang mga hindi pwedeng gawin dito, yung activities na hindi pwedeng gawin dito sa public resort. Okay? So ano yung mga don'ts naman, Brad Kenneth? Okay. Isa sa mga don'ts dito sa beach na to, yung mga, siyempre, yung mga kalat natin, hindi lang natin basta-basta iiwanan, kagaya ng ginagawa natin sa Pilipinas na kapag nakatapos na iiwanan na lang sa gilid ng beach. So dito, meron po tayong trash bag. Meron po tayong trash bag. Kailangan po lahat ng trash natin nasa trash bag. Then dadalhin po ito sa bin. Doon sa may basurahan po malapit po sa parking. Doon po natin itatapon. Kapag nakita po ito ng mga Saudi, they will have an impression sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino, hindi lang basta sa atin or sa ibang taon, especially Pilipino, na ang mga Pilipino ay malinis. Tama yun na actually kanina nakita ko po si Brother Kenneth na namumulot ng mga basura dito kahit hindi yun basura namin dito kanyang pinupulot, so napaka magandang adikain para sa mga sa image nating mga Pinoy dito sa bansang Saudi Arabia. Especially tayong mga Pinoy naman kasi hindi naman tayo pasaway. Mostly saludo yung mga ibang lahi dito, lalong-lalo na yung mga lokal. Saludo talaga sila sa mga Pinoy kasi behavior na kasi ng mga Pinoy kapag merong mga ganitong mga events, gathering sa mga resort ay talagang responsible sila sa kanilang mga kalat. So, ano pa yung ibang mga don'ts dito sa resort, Brad Kenneth? Okay, mamaya po pag umuwi po tayo, especially po kapag nagpapacking going back or preparing going home na po tayo, lahat po ng mga utensils natin, lahat po ng bakas natin kailangan malinis, in such a way na kapag nakita ng mga nag-inspect dito ng mga lokal, makita nila na ang Pilipino come and go, they come clean, they go clean. Okay? I-maintain po natin yan dahil ang mga images na may po-project na mga gumagamit kagaya natin, magre-reflect din po yan sa mga susunod na mga Pilipino na gagamit nitong resort. Okay. So salamat ng marami sa iyo, Brother Kenneth, at marami tayong napulot na mga ideas sa iyo, lalong-lalo sa ating mga Pinoy dito sa Saudi Arabia. Dapat panatilihin natin kung anong katangian meron tayo ay dapat nating panatilihin ganon, para maging impluwensya tayo kahit sa mga kapwa natin mga Pinoy o di kaya sa mga ibang lahi din. So anong masasabi pa natin, last message para sa ating mga viewers, Brother Kenneth? Salamat sa ang pinakahuling point po natin, wag po natin kalimutan na magpasalamat po sa lahat ng mga biyaya na natanggap natin sa Diyos in such a way sa mga safety natin sa travel, protecting us, guiding us. So yan ang isa sa mga wag natin kalimutan kasi minsan sa mga kasiyahan na nagagawa ng mga Pilipino, nakalimutan ng Pilipino magpasalamat. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Yun, maraming salamat, Brother Kenneth. Maraming salamat ulit sa iyong mga suggestions at mga information na sinabi. So ayun guys, so ngayon meron na naman tayong tatanungin na isang kasama. Yan po siya, kumakain po siya ng manok kanina. Kanina ba siya? Bro, may katanungan lang po ako sa iyo. Bakit kain ka ng kain? Nung simula po kasi ako nung ako ipinanganak, pagkain na po yung hawak ko nung ako inalabas. Kaya hanggang ngayon talagang kain is life. O tama nga naman yun, di ba? So
Anong masasabi natin sa naging experience natin dito sa pagpunta sa resort? Ang masasabi ko lang po ay busog na busog ako. Yun lang atang punta natin dito, Brad, oh, kumain. Actually, syempre, pag may mga outing, kailangan naman talaga nating magdala ng mga pagkain. So, kailangan yun kasi syempre, happy, dapat pag happy din yung tiyan natin, di ba? Siyempre, shout out din. Gusto mo maki-shoutout? Mga ilang segundo lang. Sige, sige. Shout out po doon sa kasama kong isda kanina, lumalangoy doon.